May tunnel dito na sabi nila ay yun daw yung lagusan papuntang simbahan. So makikita ba natin yung tunnel na yun? Yun, sa baba. At nandito tayo ngayon sa isa sa mga ancestral house, isa sa mga tourist spot dito sa Sariaya, Quezon. At makakausap natin si ate. Ako po yung caretaker ng Don Catalino Rodriguez Ancestral House. Bahay ni Don Catalino Rodriguez Ancestral House. Bali, ginawa to noong 1922. Ang tawag dito ay Bahay na Bato. Walo po ang anak ni Don Catalino Rodriguez. Bali, ito si Rebecca Rodriguez, ang apo niya. Okay, ito si Ma'am Rebecca. Ito yung napangasawa niya, si Ricardo Veloso. Si Ma'am Rebecca Rodriguez ay anak ni Vicente Rodriguez. Bali, nag-25th anniversary sila. Tinanong ni Sir Veloso kung anong gusto mong regalo sa 25th anniversary natin. Ang sabi ni Ma'am, bili mo tong property na to para ako na lang ang nag-iisang may-ari nito. Binayaran ni Mr. Ricardo Veloso ang 48 na kahati nitong bahay na pinamanahan ni Don Catalino Rodriguez. Kaya yun, siya na lang ang may-ari, si Rebecca Rodriguez. Naging presidente po siya ng Sariaya. Parang ano siya, mayor po siya kung tawagin ngayon, no 1908 to 1909. Negosyo nila, yung meron silang mga kopra, mga nyog, malawak ang mga lupain nila sa isa sila sa mga mayamang tao sa Sariaya. Noong time na yon, sino yung mga kilalang tao na pumasyal dito sa kanya? Prominenteng tao, sila President Manuel L. Quezon, Claro Recto, mga iba-iba pang mga may katungkulan. Kung 1922 siya na-establish? Opo, 1922 siya ginawa. Bali, 102 years na po siya. 102. Nung time na yon, back in time, under tayo ng American, US military, no? O yan, kita nyo ba? Bali, ito si Don Catalino, yung may-ari ng bahay na ito. Ito naman nasa pinakataas na picture, yung kanilang tiyahin. Ito naman yung asawa ni Don Catalino, si Ma'am Luisa Rodriguez. Ito yung pinakang opisina ni Don Catalino. Oo, ito yung table niya. Table niya. Dito yung nilalagay yung pagkain, yung kape, yung Ayan mga nilalaman ng mga book dati ni The Book of Belief. The Book of Belief. Ayan, oh. Comando R. Rodriguez. Ang tagal na nito, oh. My Pulse Autographs, remember. Dati pa lang relihiyoso na talaga, no? Kasi meron dito si Don Catalino, oh, Christian's Prayer. Kasi dati, nung panahon na Espanyol, ito yung ipinasa sa atin. Tayo ay isang naging Christian's country, di ba? Dahil din sa mga Kastila. At isa nga ito sa mga pinamana sa atin. Na hanggang ngayon, namana natin. Ano yung mga kwento na naipamana nila nung back in time? Panahon ng Hapon, ito ba ay isa sa mga binomba ng Hapon nung time na yon? Hindi naman po, wala pong naikwentong ganong pangyayari, yung mga apo na ang una niya lang apo na pumunta dito ay inexplain niya lang na noon kapag may hapon ay nagtatago sila sa may ilalim ng papag. So bali ito may lagusan papunta dun sa simbahan na tunnel. Yun ang explanation nila meron dito. May tunnel dito na sabi nila ay yun daw yung lagusan papuntang simbahan.
So makikita ba natin yung tunnel na yun? Yan, sa baba. Grabe ano? Grabe yung history ni Don Catalino. Siya pala ay isa sa mga prominenteng tao kaya nakapagpagawa ng ganitong mansyon. Itong piano na to, kanino yan? Yan ay, ito po si Ma'am Lucy, ito si Ma'am Josie. Noon, sabi po ni Ma'am Josie, nung nabubuhay pa siya, pag hindi sila nag-aral magpiano, ang binibigyan silang punishment nila ay magbunot ng sahig. Okay. So ito lahat, parang ito yung kanilang, parang ito yung kanila lalampasuhin lahat. Apo, Ayan o, ang lawak mga kalayas, tingnan nyo. Yan ang parusa sa kanila. So, ayan o, tumutunog. Naririnig nyo mga kalayas. Bakit sobrang taas ng kanilang ceiling? Kasi po nung unang panahon ay hindi pa daw uso yung kuryente, wala pang kuryente. So yung para malamig ang panahon. Kumbaga para yung hangin maglalampasan dito kapag binuksan itong mga bintana na to. Oo, yan. Okay. Tama. Ilang square meter tong bahay na to? Nasa 280 square meter. Okay, ang lawak no. Kasi kasama doon yung pinakang pinakang floor area lang nitong bahay. Dalawa kasi siyang 2 blocks ang nasasakop ng lupa. Itong tinatapakan ko na to, ito pa rin yung original na kahoy na ginamit nila dati. Oo, mga nara ito. Galing pa daw to sa sa ibang bansa, sa Europe. Bali, bumibili ng malalaking troso si Don Catalino at pinapaano dun sa dagat tapos saka dinadala dito. Plaka nung unang panahon na radyo, yun, di ba? So mahilig din sa music sina Don Catalino kasi nga, 'di ba, may piano. Yung anong tawag dito? Yan yung kanilang monologue kung tawagin. Monologue kung tawagin. Tapos ano naman to? Ito yung mga CD. Yung mga CD pa nila. Okay. Ayan oh. Westinghouse. Tone, ito low, high. Tapos stations. Sobrang pinipil lang natin mga kalayas yung mga gamit dati kasi sobrang rare nito. Na-declare siya ng NHR na isa sa mga lumang bahay. Sinuggest nung mga kaibigan ni Ma'am na ipa-open sa public. So, kumuha siya ng isang designer, si Lito Perez, sa Kamsuki. Bali, dinisign niya tong bahay at nagpagawa si Ma'am ng mga lumang kasuotan na ginaya doon sa mga kasuotan nila Ma'am nung unang panahon. So, nire-rent yun. Pwede siyang i-rent. Tapos, magpipicture-picture siya dito. Pwede mo yung suotin tapos magpipicture kayo, yun. Ito yung pinapasyalan ni President Manuel L. Quezon noong unang panahon. Kanino namang bahay yan? Kay Cayo Rodriguez, isa sa mga inaanak ni ni President Manuel L. Quezon. Yung may-ari niyan, pinsan ni Don Catalino at isa yan sa mga pinapasyalan ni Manuel L. Quezon. Okay. Bali, dyan siya tumutuloy kapag nandito siya sa Sariaya. Ito yung pinakansalas nila dati. Tapos dito sila nagbo-ballroom. Dito lahat yung kanilang mga kasiyahan ginagawa pag may mga event. Okay, tapos na naman yung kanilang mga kwarto. Okay, ang taas ng kanilang pinto mga kalayas, oh. Tapos ito, yung cabinet pa nila. Yung mga lumang kasuotan. So bali ito pa rin yung mga sinuot nila dati. Kaninong gamit to? Kay Doña Luisa? Kay Vicente po yan. Iba-iba po. May Vicente, may Don Catalino, may Doña Luisa. Okay. Ayun o, tinan nyo mga kalas, sobrang taas. So bali kanino to? Po yung kwarto ng lalaki. Mga lalaki. Kwarto ng mga lalaki. Opo. Tapos? Nung unang panahon. Ayan. Ayun, may ano na talaga dyan dati. Opo. May mga sink. Halos karamihan po sa mga kwarto, puro may sink.
yung hugasan po ng kamay para hindi na sila pupunta sa banyo para lang mag-toothbrush. Tapos, yung arenola lang po. Okay. Ito po yung... Ito. Ano naman tong kabila? Ito po yung parang secret pa sage. Secret door. passage. Secret door. Ito po yung sabi nung kanyang apo na pumunta dito. Noong unang panahon, dito sila itinatago. Saan sila tinatago? Yan sa higaan dito. Dito. Nabubuklat tong ilalim na to. Meron po siyang harang dati dito. So tinanggal na ngayon yung harang? Opo. Sinisipa lang daw nila yun, tapos napapasok na sila dyan. Ito po yung pinaka main na kwarto. Master's bedroom. Master. Yan. Ang mag-asawa yan, no? Meron nga silang mga Opo, mga master lababo. bedroom. Ito naman po yung mga dress worn by Rodriguez family. Amoy sinauna talaga eh. Opo. So bali ito pa yung mga sapatos nila. Opo, Kanino to? Sa mga apo, sa mga anak? mga anak na po yan. Yan, Vicente Rodriguez. Tingnan nyo, lahat ng kanilang kwarto dito, may kanya-kanyang passage. Ito, yan, kauna-unahang kwarto. Yan, nasa pinakadulo, isa, dalawa. Tapos dito sa kabila, sa unang kwarto, isa, dalawa. Lahat to may passage. Tatlo. Kasi mga kalayas dati, kapag dumating yung mga Hapon, mabilis makapagtatago yung kanilang mga anak, yung mga kasama nila dito. At mamaya pupuntahan natin din yung tunnel na sinasabi ni ate. At yun daw ay tagos simula dito sa bahay na ito hanggang doon sa simbahan. Okay, so ate, bali alin yung pinakang dining area nila? Ito. Pag may mga okasyon, dito nila ginaganap. Opo, dito. Ang laki ng kanilang lamesa eh, no? Mhm. Kasi tinan mo ilan? 1, 2, 3, 4, 5. 10, 11, 12. Bali 12. Kung mag-asawa, Don Catalino na mag-asawa plus 8, 10. Mhm. So may dalawa pa siguro yung kanilang maid, no? Sige. Okay, so ito yung kainan nila, table, tapos ito yung kusina. So bali ito yung terrace nila. Ano naman yun, te? Yung kabilang sinauna na yun? Yun yung bahay ng anak ni Don Catalino na binomba ng Binomba ng Hapon. Ganito pala yung lumang CR, oh. Lawak, oh. Tingnan nyo mga kalayas. Napaka-historic pala nitong kanilang tambakan ng mga palay dati. Kasi kapag daw hindi natutulog sa tanghali yung mga apo ni Don Catalino, dito daw ikinukulong. Dito pala kinukulong. Pinakang punishment ng kanyang mga apo. Okay, tapos ito, ito yung sa mga babae. Ito pala mga kalayas, yung butas na sinasabi na tanin. Okay. Ano to? Ba't may bolt dito? Ito pala mga kalayas yung tunnel na lagusan papunta dun sa simbahan. So bali, ano kaya yan? Buo pa ngayon? May nagsasabing oo. Pero yun dun din mismo sa may simbahan, sinarado na din. Kasi parang okay. nagiging daanan nga ng magnanakaw. Okay, kasi nagiging instead na ang ganda sana, no, kung nadadaanan pa rin kasi para dun sa mga gustong ma-experience yung nung unang panahon. Kaso ngayon, nagiging advantage naman para pagdaanan naman ng mga magnanakaw. Ito, kwarto pa rin. Nung nakapangasawa yung mga anak ni Don Catalino, si Vicente Rodriguez at saka si Gala Rodriguez, bali dito sila Vicente tumira sa baba. Ito ang naging kwarto nila. Okay. Ito ang naging room nila. Tapos yung kabila, kwarto pa rin. Opo, ayan. Ito yung mga naging bahay nila noon. Ang mga nakikita nyo na yan, tsaka itong nasa kabila, every time daw na pumupunta sa ibang bansa, sina Don Catalino, tsaka yung mga anak nila, inagaya daw itong mga picture na to. Pinapa-painting dito sa kanilang mga wall, pagkagaling nila sa ibang bansa. Wala ba kayong mga naramdaman dito na kakaiba? Since ito matagal ng bahay. Kasi 102. Meron naman merong may pumupunta dito na may nakakakita. Ano mga nakita daw nila? Babaeng nakaitim. Babaeng nakaitim. Oo, yun.
nilabutan, ganyan. Okay. Pero kami naman ay kilabot lang. Wala Okay. pa kami nakikita. Oh, hindi naman nananakit daw. Hindi naman oh. po. Mabait naman daw. Ito daw, itong nasa stante na to, ito nasa pinakataas, mga nagre-range daw to sa 1940s. Ito daw sumunod 1970s. Ayan no, Pepsi Cola. Tingnan niyo mga kalayas, oh, bumabalik talaga yung mga ano natin eh. Bumabalik yung mga memories natin ng mga time na yan. Pero 1970s hindi pa ako tao niyan. Ayan po sa lahat ng mga manunood po natin, comment lang po kayo kung alin yung inabutan nyo dyan. Ito naman ate, 7 Up. Mga 1980s na. Okay. Oo. Mirinda. Ito yung nung araw, gamot. Ayan, no? Oo, kumbaga, kaya ko nasabi mga kales na gamot. Kasi nung mga time na yon, sabi ko nga doon sa mga una kong vlog, kapag nilalagnat, painumin ka lang ng mga royal. Akala mo, yun na yung gamot. Parang totoo nga naman, gumagaling nga naman. Ito yan, oh. Ito siguro yan, mga bago na to, oh. Royal. Okay. Ate, maraming salamat na sa pag-tour sa akin.